crowns. Okay. So sa totoo lang, alam naman po natin na lahat tayo ay mamamatay. Sa ayaw man po natin o hindi, lahat tayo, walang exception. Maliban na lamang kung abutan po tayo ng ating Panginoong Hesus na buhay pa sa kanyang pagbabalik. Kasi hanggang sa ngayon, sa totoo lamang po, hindi pa rin nagbabago yung ratio na 1:1. Ang ibig ko pong sabihin, sa bawat, naririnig niyo po ba ako? Yes po. Oh, kasi nag-sign out nakalagay Anyway, Yes ulitin po. ko, no? Alam naman po natin na hindi nagbabago yung ratio, 1:1 pa rin. Ang ibig sabihin nga po ay ang bawat buhay o sa bawat buhay, tsak po ang kamatayan. Darating at darating yan. Maliban na nga lamang kung tayo po ay abutan ni Jesus na buhay pa. Now, doon po sa Book of Hebrews, chapter 9, verse 27, nakasulat po, just as people are destined, or sa ibang version, ang nakasulat ay appointed to die once, and after that, to face judgment. So, itinakda po sa tao na minsan lang mabubuhay pagkatapos nun ay paghuhukom. At doon po sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14 naman, for God will bring every deed into judgment. So bawat ginagawa natin, nagawa natin, lahat yan ay hahatulan din, including every hidden thing, whether it is good or evil. So ang bawat isa po sa atin ay haharap sa isa sa dalawang judgments. At very interesting po ang topic natin ngayon dahil may kinalaman po ito, of course, sa atin pong eternal life. So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay the judgment seats and the crowns. At bilang mga disciples po ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon, bilang kanya pong mga tagasunod, kailangan malaman po natin ang bagay na ito Na tayo po ihaharap sa isa sa dalawang seats at saka sa crowns na po pwede po nating maging reward. Marami po kasi yung nag-aakala na isa lang ang paghukom na magaganap. Ngunit ayon po sa Bible, dalawa ang magaganap na judgments. So, what are the two kinds of judgments? Ano yung dalawang uri ng judgments? Ang una po ay yung tinatawag po na Great White Throne Judgment. Ito yung nakakatakot sa totoo lamang. Doon po sa Book of Revelation, chapter 20, verse 11, atin pong mababasa, ang sabi po ni John, the Beloved, habang siya po ay naka-exile doon po sa island of Patmos, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. At sa verse 12, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So dito mapapansin nyo, no, na meron pong books, plural form, in-underlinean ko na po yan, for you to notice, binuksan po yan. Pero meron pa rin isang libro na binuksan at ito po ay in-specify, in-identify the book of life. So magkaiba po yan. Now sa Revelation chapter 20 verse 15 naman, mababasa po natin, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Praise God. Ano po? Sa katotohanan nito, na pag hindi pala nakasulat ang pangalan mo o nino man dun sa aklat ng buhay o book of life, ang kahihinatnan mo ay itatapong ka dun sa lawa ng apoy, meaning impyerno or sa Gehenna ka na. Okay. So, ang tanong ngayon, sino ang i-judge sa Great White Throne Judgment? Ang i-judge po riyan ay yung mga unbelievers, yung mga hindi mananampalataya, yung mga taong tinanggihan si Jesus, hindi siya tinanggap as their Lord and personal Savior. Okay? So ano ang magiging basehan ng kanilang hatol? Yun na nga po, yung pagtanggi at hindi pagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Another question, ano ang magiging hatol sa kanila? Ito ang masaklap na kasasapitan po nila. Itatapon sila sa lawa ng apoy kung saan nagngangalit ang mga ngipin. Ang description po dyan sa wikang Ingles ay there will be weeping and gnashing of teeth. Ito po ang ikalawang kamatayan, second death or eternal death, kung saan forever na po silang mapapahiwalay sa Diyos. Ayaw nating maranasan po yun. And glory to God, tumugon po tayo sa pagkakatawag niya sa atin. And right now, tayo po ay
mga servant leaders na po ng ating Panginoon. So, meron pang isang klase ng judgment, other than dun sa Great White Throne Judgment. Ito po yung tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ Jesus. I don't know kung narinig nyo na po yung term na Bema. Now, doon sa Romans chapter 14, verse 10b, sa New King James Version ko po ito kinuha, nakasulat po, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Lahat tayo. Pero hindi na po ito yung mga unbelievers. Mga Christians na po ang tinutukoy dito. Lahat tayong mga Kristiyano, ha? Kasi kung mapapansin nyo, isinulat po ito ni Apostle Paul sa mga Christians sa Rome. Di ba? Okay, so sila po tumanggap kay Jesus. Ang sabi niya, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Now sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mababasa naman natin, for we must all stand before Christ to be judged. So yung mga Christians naman ito sa Corinth, so both sa Rome at saka sa Corinth ay in-identify ni Paul na haharap pa rin do sa judgment seat of Christ. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. So dito sa Bema Judgment Seat of Christ naman, kakaiba ito. Okay? Alisin nyo na sa isip nyo yung lake of fire. Nakaligtas na tayo doon as believers of the Lord Pero dito, i-judge dito ang alin? Yung mga ginawa nating mabuti o masama habang tayo nabuhay. Kasi dyan, nasa Panginoon na tayo So, a question again, para mas maliwanag, sino po yung i-judge dito sa Bema Judgment Seat of Christ? Yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako. Dito tayo judge. Okay? So, kalimutan mo na yung Great White Throne Judgment, ha? Nakakatakot doon. Okay? Kung hindi pa lubos talaga natatanggap si Jesus, you might as well receive Him right now para maiwasan mo na yon. But be sincere in accepting Him as your Lord and personal Savior. So ano magiging basihan ng judgment po nating mga Christians dito sa Bema Judgment? Yung atin pong mga gawa habang tayo po'y nabubuhay o nabuhay dito po sa lupa bilang Christians. So ano po magiging hatol sa atin na mga Christians? Alinman po sa i-reward tayo o yung pagkawala ng atin pong rewards. Yun. Di ba? At ayaw siyempre natin na mawala yung mga rewards natin. Now, doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verses 13 to 15, nakasulat po, but on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. Dadaan tayo sa apoy. Yung mga ginawa natin, dadaan sa apoy yan. Itetest yan to come out as pure gold. O kaya kung hindi naman, edi parang kahoy lang yan na sinilaban. The fire will show if a person's work has any value. Tandaan natin yon. Malalaman natin yan kung may value kapag yung talagang ating motive sa paggawa ng mabuti ay talagang para sa kapurihan ng Panginoon at pagtulong talaga sa kapwa natin. Hindi yung kaya lang tayo gumagawa ng mabuti dahil meron tayong ibang motibo na pansarili lamang. At yun ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Now sa verse 14, if the work survives, hindi ikaw yung work mo as Christian, that builder will receive a reward. Glory to God. But if the work is burned up, pag ito'y natupok ng apoy, the builder will suffer great loss. The builder will be saved. Yung Christians, of course, will be saved from the fiery lake of fire. But like someone barely escaping to a wall of flames. Okay. So tanda naman natin kasi na tayo po ay naligtas hindi dahil po sa mabubuting gawa natin no? Tayo po ay naligtas dahil po sa grace ng Lord and because of our faith in Him sa kanyang sa kanyang finished work sa Calvary. Hindi po sa ating mga mabubuting gawa lest we boast. Okay? So sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5 naman nakasulat po, so don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. So nandiyan na yung gantimpala natin. Yung inaasam-asam natin. Alam mo, sa mundong ito, sa totoo lamang, marami tayong nare-receive na rewards, di ba? Nag-aaral pa lang tayo, nakakatanggap tayo ng mga medalya, ng mga ribbons, ng mga laki, or even mga certificates, di ba? Because of our good performance habang tayo nag-aaral. At pag nagtatrabaho naman as an employee, posible ka makatanggap ng iba't ibang uri ng mga medalya
o kaya even mga trophies o mga plaque na sa totoo lamang po ay they won't last long. Di ba? So anyway, ang mga salita pong judgment seat ay galing po sa Greek word na bema. Yung pala yun. Okay? Yung second kind of judgment, bema. Katulad po ito, kung ilalarawan ko po sa inyo, no, ng isang elevated platform kung saan tumatayo po at tinatanggap ng mga nanalong atleta yung kanila pong mga crowns or even yung kanilang mga medals, okay? Halimbawa po sa Olympics, di ba? Kapag mayroong mga nag-first place, the gold, silver, at saka yung bronze. Elevated yung kanilang platform. Mas mataas yung sa gold. Anyway, praise God po, darating kasi ang araw na tatanggap din po tayo ng isa o higit pa na mga korona mula po sa Panginoong Hesus. Dito ako excited. Excuse me. At dapat maging excited din po ang bawat isa sa atin. Maraming korona yung inihanda ng Panginoon para matanggap ng kanyang mga tapat na mga lingkod. Okay? Ang una po, okay, tingnan natin different kinds of crowns. Ang una po yung tinatawag na imperishable crown. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga tinatanggap natin sa school or even sa mga companies na pinaglilingkuran natin, lahat ng yan ay perishable eh. Pag tinanggap mo ngayon, maganda siyang tingnan, makinang siyang tingnan, ite-treasure mo talaga, pero paglipas ng panahon, kumukupas na siya eh. Di ba? Pumapangit na siya eh. Kasi perishable siya eh. Whereas ito pong tatanggapin natin sa ating Diyos na buhay ay imperishable or incorruptible crown. Now, basahin po natin yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable, incorruptible crown. Glory to God. So yun talaga pang walang hanggan na, yung ipuputong na korona sa ulo mo. For example. Okay? Tandaan mo yan Now, sa verse 26, nakasulat, therefore, ang sabi ni Paul, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So, tsakin po natin na naglilingkod tayo ng totohanan sa Panginoon. Kung tayo po ay pabanjing-banjing sa paglilingkod nitong mga nakaraan, magbago na po tayo. Ano po? At tsakin po natin na tunay na, genuine na, totohanan na yung paglilingkod natin. Hindi na tayo yung parang naglalaro lang o maglilingkod lang tayo pag gusto natin, pag nasa mood tayo. Depende sa mood natin. Hindi po pwede yung ganun. O kaya, kasi may nararamdaman ako ngayon eh. Next time na lang kaya ako. Dapat hindi po ganun ang isang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Dapat tayo po ay magpakatotoo sa paglilingkod for us to receive this imperishable crown. So ang corona pong ito ay binibigay sa mga taong nabuhay ng meron pong self-denial at perseverance. Sila po yung talagang nag-sacrifice. Hindi nila inalintana yung hirap, yung pagod. Willing po silang talagang ibigay ang lahat-lahat sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At gaganting palaan ito ng ating Diyos na buhay. Now, ang second crown po ay yung tinatawag na crown of righteousness. Doon po sa book of 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. Nakasulat po rito, si Paul na naman ang nagsulat nito at inaddress niya ito sa kanya pong disciple na si Timothy. Ang sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. So yung sinimulan niya, tinapos niya. I have kept the faith. Nanatili po siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Finally, sabi niya rito, there's laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. Crown of righteousness. Alam ni Paul ito. Ito ay nireveal sa kanya ng Panginoon. Nandudo sa kanyang katiyakan na tatanggapin niya yung inihanda ng Diyos na crown of righteousness para sa kanya. Kaya kapatid, kaibigan, tandaan mo ito, ang korona namang ito ay ipinangako sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na naghahangad ng more closer or intimate relationship with God. Okay? Kaya dapat ngayon pa lamang talaga pinaghahandaan na rin po natin to, kapatid, na
Babalik ang Panginoon eh. At dapat dahil alam natin na kumbaga yung exact time, hindi natin alam eh, ang kanyang pagbabalik, exact date, eh dapat maging handa tayo at excited tayo sa kaganapang ito. Ano po? And definitely, kung tayo mananatiling tapat sa Kanya at ibibigay naman sa atin yung crown of righteousness. Okay. Hanap-hanapin natin yung Kanyang presence. Hindi lamang po pag Sunday services o kaya prayer meeting. Dapat araw-araw kahit nasa opisina tayo o nasa eskwela tayo, saan man tayo naroon, hinahangad talaga natin at yung presence ng ating Panginoon na maging mas intimate pa yung relationship natin sa Kanya. Now, let's go to the third crown. Ito po yung crown of rejoicing. Let's read 1 Thessalonians 2:19 and 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Now, ang corona pong ito ay ibibigay sa mga taong talagang engaged, involved, committed sa soul winning. Kanina nga, hindi tayo nagsisimula pa. Nandito na si Sister Cecil at talaga namang kinatutuwa ko po yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Glory to God talaga. Kasi nandun sa heart niya talaga yung talagang kagustuhan niya mag-share ng Word of God. Kahit hindi niya po kilala, kahit stranger, malakas ang loob niya na mag-share. Kung naalala niyo po, nagkukwento siya before, nagpapatotoo siya, meron siya nakita sa plaza, sinyeran niya. Di ba? May papunta siya ng Sikihor, kasakay siya sa aeroplano, sinyeran niya ng Word of God. Okay? So talagang nasa puso niya yung soul winning. So ito pong crown na ito, yung crown of rejoicing, ibibigay po yan sa mga soul winners. At nawa, ang bawat isa sa atin talaga ay magkaroon ng hangarin ng desire to soul win, to win people for the Lord. Kahit one soul at a time lamang. Ano po? At nang sa ganun po ay maluwalhati natin ang pangalan ng Lord, inihahanda na rin yung mga tao na nakikinig sa atin sa katotohanan na si Jesus lamang yung tagapagligtas at si Jesus lamang yung pag-asa natin sa buhay po na ito. At si Jesus lamang talaga yung magdadala sa atin doon sa kaluwalhatian naman ng ating Diyos Ama. Okay? So marireceive natin again is what? The crown of rejoicing. Now, ang fourth na crown ay yung crown of glory and honor. Basahin po natin yung nakasulat sa 1 Peter naman, chapter 5, verse 4. And when the great shepherd appears, si Jesus, ang ibig niyang sabihin dito, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Sino yung kausap niya dito? Yung mga Christians. Okay? So tatanggap ka ng crown of never-ending glory and honor. Anong ibig sabihin nito? Ito pong crown na ito ay ire-reward naman sa mga nangangalaga ng mga tupa ng Panginoon. So kung gusto mo ng koronang ito, kapatid, kung ako sa iyo, nanasain ko ito eh. Simulan mo ng mag-Bible study. Masyado ka ng maraming alam. You are considered a servant leader eh. Huwag mo naman sanang sarilinin lamang yung mga natututunan mo, kapatid. Ito isang paalala lang ha. Dapat yan ibinabahagi mo eh. Dapat nagiging channel ka eh, ng blessing eh. Dapat nagiging witness ka talaga eh. And always remember yung team natin. 2 years to ha, consecutive ha. Go and make disciples. So, dapat meron ka ng inaalagaan ngayon kahit na isang kaluluwa lang eh. O dapat yung nai-invite mo sa church, dapat yan ay nasusubaybayan mo na. Natuturuan mo na yan. Para nang sa ganon ay, alam mo na, makakilala rin sila sa Panginoon. At itong magandang balita para sa iyo, makakatanggap ka ng crown of never-ending glory and honor. Praise God, di ba? So kung wala ka pang dinidisciple ngayon, mag-disciple ka na. Huwag nating ipaubaya kay Kuya Ras lang o kaya halimbawa kay Ate Chin lang, kay Ate Ginea lang, kay Ate Dayan lang. Dapat meron na rin tayo. Magpapasokan na mga estudyanteng naririto. I call your attention right now. Dapat magsimula na po kayo na mag-share ng Word of God. Tapos mag-invite na kayo. Di ba? At pag tumanggap na sa Panginoon, ay simulan nyo nang i-disciple ang mga taong ito. Dapat manatili yung bunga nyong yan. Huwag nyo hayaang malaglag yan at maagaw pa muli ng kaaway. Okay? At makaka-receive po tayo, ito yung promise ng Lord nakasulat to sa Bible ng crown of never-ending glory and honor. Now, the last crown na gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi ay yung crown of life. Praise God. So, 5 klase ng corona, Doon po sa book of James chapter 1 verse 12, atin pong mababasa, blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life,
that God has promised to those who love Him. Mahal mo naman ng Diyos, di ba? May pangako siya sa iyo. Kapag ka ikaw ay hindi bumigay sa whatever trial o mga mga tawag dito, mga hindrances sa pananampalataya mo, yung mga testings, yung mga problems, di ba? Pagtagumpayan mo yan, may karampatang gantimpala eh. Ano yun? Crown of life. At tandaan mo nga itong mga koronang ito, pang eternity na ito. Hindi ito kukupas. Okay? Siguradong napakaganda nito. Nakikita nga natin yung mga kwan eh, yung mga trophies, 'di ba, na binibigay sa mga NBA champions for example, ang gaganda eh. Yung mga krona ng mga Miss Universe, ang gaganda eh, 'di ba? Pero ilang panahon lang, luma na 'yon, pangit na 'yon, 'di ba? Yung iba nga tinatapon na nila, yung iba naman binebenta na lang nila, pinepera nila. Pero ito hindi, kapatid. Ipuputong yan ng mga korona, itong mga koronang ito, ipuputong ito ng Diyos sa ating mga ulo. At posible na isa lang ang korona mo, baka may makasalubong ka, ba yung sa kanya dalawa? Aba yung sa kanya tatlo? Ba yung sa kanya lima? Patong-patong na corona. Na-imagine mo ba yon? Now, doon po sa Revelation chapter 2 verse 10, ganito po ang nakasulat. Yes. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. Yan. But if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Praise God. Alam naman natin na tayo ay under persecution ng kalaban eh, di ba? Dapat maging ano tayo ron, aware tayo ron. It's okay for us to be persecuted. Hindi naman sinabi ni Jesus, blessed are you when people persecute you and say all kinds of evil against you. Rejoice and be glad. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So, kasi, ganun talaga eh. Kung si Jesus nga eh, actually, siya mismo eh. He was persecuted. He was even put to death. Death on the cross, yung worst na actually na penalty, punishment na po pwedeng ibigay sa isang kriminal. Ibinigay sa kanya, although he was without sin. Kaya kapatid, dapat yun ang ating maging objective. Ano po? Nang sa ganon, matyak natin na tayo ay makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon and at the same time naman, bibigyan niya tayo ng mga rewards. Ito pong crown of life ay ibibigay naman sa mga taong nananatiling tapat sa kabila po ng mga matitinding mga pagsubok. Lahat tayo dumaraan dyan, di ba? Ang malungkot lang, mayroong mga mabubuting Kristiyano sa pag-aakala natin na pag nakaranas na po ng mga pagsubok ay sumusurrender na sa pagsubok. Umaayaw na. Tumitiklop na, kumbaga. Kaya magpakatatag po tayo, kapatid kaibigan. At nawa po, meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral na ito.